Hello guys! So today, Fursa sent me a 6-tier bamboo shoe rack. I already took it out from the box and now we're gonna assemble it. I like that it's in natural wood color. So I'm almost done. It's pretty easy to assemble. So you can use it like a 3-tier like this, or it can easily be connected to make it a 6-tier. So it saves space. So now we have the 6-tier. It's very sturdy. I like the bamboo or natural wood. Very nice, very nice. I like that it's space saver. Wow, it's such a really nice shoe rack. Thank you, Furshas, for sending me this shoe rack, and link will be in the description box below. Bye guys! Hello guys! So ngayon lutuin na natin. May nagbigay pa sa atin ng green beans na luto na kasi meron tayong inattendan na party last weekend, yung nagluto ko ng maraming lumpia. And so ito yung na-take out ko doon kasi binigay ng kaibigan natin na laging nagpapauwi ng pagkain kasi hindi dadalawa silang mag-asawa. Eh alam niya marami kami dito. So ito daw ay iuwi ko na lang yung green beans. So, ayan. So, gagawin ko is bake. Ibe-bake ko siya na may mushroom roux nuts. Yung pinakapal na sauce. Dito siya nakalagay. Siyempre, nilipat ko na dito sa aking lalagyan. Ayan. So, naggawa na ako ng mushroom base. So, parang ano siya, guys. Vegetarian kasi instead of meat, mushroom yung ginamit ko. Meron din tong milk butter, salt, pepper, onion, fresh onion, garlic, tsaka powder na onion and garlic din. Ayan, medyo makapal na. Ibe-bake ko pa siya. Pinainit ko na yung ating oven. So, tsaka lalagyan natin siya ng cheese sa ibabaw. Paborito guys to ni Kuya. So, kahapon pinapagawa niya na sa akin. Sabi ko, teka lang, ubusin muna natin yung mga pagkain natin dyan na natira. So, yan. So, ibubuhos ko na dito. So, ito kasing green beans, parang sa lata to na ano lang. Yan. Ah, diba? Parang kasya naman. Ooh. So, ganyan. Tapos, maglalapot pa yan. Okay. Tapos, nilalagyan niya ng cheese sa ibabaw. Cheddar cheese or kung ano bang cheese na gusto nyo. And after, pwede pa rin lagyan. So, kasi siya kakainin dito sa amin ng ano lang, nung ganyan lang, na green beans na nilaga na nasa lata kasi yung inano lang. So, akin siyang lalagyan ng cheese na. Pero sa idin ko muna tong natira dito. Okay, sayang. Kasi ano to? Mushroom flavor. Si Ben naman, kinakain niya yung sabaw. Yung chicken. Yung ginawa ko na mother, ito. Yung kanilang pagkain for today. Paborito na pa-cabbage na may patatas, na may chicken, parang nilaga. Tapos, may salt, pepper, ano ba to? Onion, and luyang marami. Kukunti na pala itong aming cheese, pero lalagay ko na rin yung ating, pwede na siguro to. Kasya na. Basta makover lang siya. Pero dapat marami. Pwede rin lagyan ng square na cheese. Ayan na. Hindi pa ako ready. Tapos nagbitbit na. So, mayroon din ako ditong ito na lang na ano, pang sandwich na cheese. As long as cheese siya. Okay lang. Ito na lang white cheddar para malapit ang... Meron din Colby Jack and Swiss. Hindi ko lang kung gusto ni Kuya ng Swiss. Pero gusto ng Swiss. Pili siya. Okay, ito na lang. Ito na natin sa square. Ito na lang. Okay, pili natin Swiss. Yung gusto ng cheese. Ito na natin. Para lang flavor cheese. Natin natin ang para... Ayan. One more. May sunog. Ito guys. Ito ko ng lumpia. Binake na natin. 50 degrees Fahrenheit. Siguro 1 hour. Siguro 45 minutes. Hindi natin. Kaya tumunog yung dito ko ng aking ano to, rice flour ko ginamit. Aking bake lang siya.
Ayan na guys, ang ating green bean casserole. Hintay na ni Kuya. So, ready na siyang kumain. Ayun guys, mukhang masarap. Ginagawa ko to dati talaga. Pero may chicken. Kaya wala na akong chicken. Mushroom na. So, andito guys ako sa garden. So, tingnan nyo guys tong ating mga blackberry. Sobrang laki. Ang lalaki tsaka mabibintog siya. Especially ito. Nasa lupa na siya. So, kunin na natin. Bago siya, ano ba? Ayan. Bago masira. Grabe, bintog. Ang dami pa. Ito, ang laki. Pag nabubunot na siyang ganon, sabihin, sobrang ready na siya. Yung ang daming salagubang. Ano ko siya, iangat kasi sa sobrang bigat. Umano na siya sa lupa sa sobrang bigat. And meron pa dito. Tingnan nyo guys. Wow, ayan pa oh. Ito yung mga late na. Ayan oh, hindi naaarawan. Green na green pa. So, yan yung mahihinog pa yan. So, kukuha ulit ako ng parang tag dito. Kuha ako ng tangkay para makatayo siya. Ito pa. Ito, hinog na itong nasa gitna. Ito rin yung nasa gitna, hinog na. Grabe. Yung iba, naglaglaga na. Ito pa guys. Grabe kadami. Ang init kasi, ayaw lumabas ng mga bata. Sobrang init guys. Kahit mga pusa. Gusto nilang pumasok sa bahay. Ito pa oh. Ito yung maasim, pero pag siya ibintog na bintog, maano siya, matamis. And thornless, kaya madaling mag-harvest. Kalimitan kasi guys, ang blackberries ay with thorns. Naku po. Ang hirap, masaklap mag-harvest. Okay. Hindi pa ready yun. Ito. Basta bintog na to. Ready na to. Ayan. Ito, nasunog na oh. Nasunog sa init guys yan. Sa init. Ayan oh, natusta sa init. Yung kasing iba, nasa shade siya eh. Kaya, dito pala, madami. Ito, kinakain na ng ano, ng bugs. Ang dami. Sobrang itim niya guys. Kinakain na ng bugs. Ben, look. Look how much. These are sweet ones. Oh, tomatoes. There's tomatoes too. Yeah. Okay. Lalaglag. Grabe kalambot na. Ito. Hoy, pag sobrang lambot na, ayoko na rin. Ayan. Okay. Dami. Which is good yun. Ayan. Ayan. Lambot-lambot siya.
Punta ka dun sa kabila. Tingnan ko kung anong meron dun. Yung dito guys, hindi ko alam to. Nasunog kasi siya oh. Yung sunog sa init. So hindi ko alam kung mapait siya. Hoy, sunog oh. Sobrang init. Ano kasi direkta sa araw. Pero madami pa dito. Wow. Ayun oh. Okay. So, hindi ko alam kung okay ba to. Sunog eh. Nasunog siya. Parang sinunog pero actually sa araw yan. Dahil siya ay sunog, medyo mild lang yung lasa niya. Tayong na-miss. Okay. Sa ilalim. Okay. Lakad tayo dito sa kabila. Okay. Dito tayo. So, dito yung figs. Ito. Okay. Wow. Dito pala marami. Okay guys. May malalaki rin. Okay guys. Alright, yun yung ating blackberries. Yan muna yung ating for now. Ay. Yun yung guys yung guys, ang laki na ng ating ampalaya. Pwede na to. Siguro bukas harvestin ko na yung ampalaya. Tsaka may mga maliliit pa madami. Siguro may 10 dyan. Ito pa. Tapos ang dami pa niyang bulaklak guys. May mga maliliit pa. Okay, tapos yung ating lemongrass. Ito yun. Yung pinatubo ko from Chinese store. So, pinutulan natin to and lumaki siya pa. Guys, ang ating ampalaya, ang dami. Ang dami. Tsaka yung malunggay, nung natanggalan natin, nagtinola tayo. Ayan na. Umano na siya ulit. Lumaki na ulit. Okay, so lumalago tong ating. Dito na lang siya sa sunflower. Para meron siyang gapangan. Meron na guys tayong sunflower. Unang nating sunflower. Meron tayo ditong sunflower garden. Itong blue ternate. Ayan. Hindi pa natin na yung mga bata ang pinag-harvest ko. Okay guys, saka yan ang ating kamatis. Meron kaming daanan dito. Sa likod ng bahay. Tapos dito tayo sa may pool. Ayan yung pool natin. Kasi hindi ko alam kung maliligo ba mga bata. Pero malinaw siya ngayon ah. Okay guys, kainin natin. Especially this one, Ben. I'll tell you which one is sweet. It's very sweet. See, it's almost gone. That one is sweet. This one, Ben, is sweet. This one, Ben. Kasi picky yung isa na yan eh. Okay. That one. Try that.
It's gone! Ito yung na-harvest ni Kuya sa garden. Ito yung blue ternate flowers. So, hugasan muna natin. Tsaka may blackberries. Kahapon nag-harvest din ako. So, yun guys. Merong lumabas na bugs. Kaya importante hugasan muna. At itaktak na ganito. Itaktak. Taktak na. Ito guys, blue ternate ay manamis-namis siya, walang pait or something. Ito ay ginagamit na pang dekorasyon sa pagkain, like salad sa mga hotel. Kahit na hindi hotel, kahit sa bahay pwedeng gawin. Pero normally nakikita to pag ang mga restaurant kasi nga edible siya. So, sa salad. Tapos nagawa pala ako, kung matatandaan nyo guys, so nung nandito si Tisay or si Mayora, bumili kami sa Walmart ng beets. So, yung beets, ang ginawa ko sa kanya, niluto ko siya. Kasi, para sa akin, yung beets, meron siyang pait. So, hindi ko siya masyado gusto na hilaw. Unless merong, especially pag solo mo siyang kakainin. So, niluto ko siya na may asukal, salt, at tubig na konti. Hindi, mga halfway. Na aking pinaglutuan. Depende sa dami ng beets. And then, suka. And, kasi pag kumakain kami sa Sisi's Pizza, palagi dong may beets. Ang nakakain ko lang doon pag nag-buffet sila ng pizza. Sa Sisi's Pizza is salad lang. And lagi dong may beets. So, sabi ko gagayanin ko yun. So, kung nagul siya. Lasa siyang para sa akin mais. So, may konti siyang alat, tamis, at saka ano pa nga? Tsaka yung parang asim na konti. Ano na siya guys? Si Kuya Ram. It tastes like Sisi's Pizza's beets. In-slice ko lang siya. Tinanggal ang balat. Yan. O, diba? Makababad siya sa ano? Sa kanyang tubig para yung pinag-anuhan, pakuluan din. So, mas gusto ko siyang malambot kasi yung parang crunchy. Masarap. Na kaya masarap na? Masarap. Masarap. So, yan. Kami lang ni Kuya ang kakain ito. Ayan, guys. Ang ating beets. Dali lang gawin. Meron ito sa Costco. Meron din ako nakikita ito sa Costco na nasa kahon, tapos naka-separate, naka-bag. Sabi ko, ako lang gagawa. Sarap. Kaya lang, ingat sa damit kasi mag-i-stain to. Siguro to maganda rin to na ano, natural food coloring sa, saan ba? Food coloring. Sa mga cake, yung mga red velvet siguro. Pwede yun. Tapos, meron din ako, matatandaan nyo guys, binigyan tayo ni Manong ng cucumber. Ito nang binigay niya to, medyo green pa and yellow. Pero ngayon, ayan, may tatlo pa dito. Hindi namin maubos kasi ang dami ni Manong binigay. Kasi natuwa siya. Ito naman yung bigay ni Manong na cucumber na ang ginawa natin is yun din, suka, sugar, salt, onion, salt and pepper. Ayan, pepper. Balancing. Pickled. Masarap sa mga party. Dito sa Amerika. Usong gusto nila yung mga sides na ganyan na gulay. Okay guys, so ngayon, nagluto ako ng nilagang karne, nilagang manok na may patatas at yung paborito ni na mother na napa cabbage ngayon ang paborito. Repolyo parang pahinga muna eh. Ang nagustuhan na napa, which is paborito ko ang napa kasi
ano siya, mataba ba? Parang may malaman. Okay guys, so yun lang muna.